Search me, oh God, and know my heart today. Try me, oh Savior, know my thoughts. Yan ba ang ating mga dalangin, mga kapatid? Hallelujah, sa mga sandaling ito. Yes, Lord, some wicked way in me. Yes, oh God, hallelujah. Cleanse me from every sin and set, yes, Lord, me free. Yes, Lord, hallelujah. Minsan pa, search me, oh God. Search. At habang binibigay sa ating mahal na pastor, God bless you po, Pastor Jack. Set me free, Lord. Hallelujah. 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 Amen and amen. This is our desire, Lord God. Ito ang aming samot dalangin sa gabing ito, O Diyos. Pakalinisin mo pa kami ng iyong mga salita, O Diyos, sa gabing ito. Ikaw papatuloy na maghayag at magpahayag ng iyong salita na may kalakasan, may kapangyarihan sa buhay ng iyong mga banal. Let us all pray, aming Diyos na banal at dakila sa lahat. Isa pa kami ay lumalapit na may pananampalataya sa iyong mga salita, sa iyong kabanalan, sa iyong mga payo, sa iyong mga kapasyahan, O Diyos, na ito ang siyang buhay at kalakasan ng iyong iglesia sa uling mga araw na ito, O Diyos. Panginoon, muli ikaw ay aming pinupuri at pinapasalamatan. Bayaang ang gabing ito ay makakuha ka muli ng kapurihan, O Diyos, mula sa iyong iglesia, sa bawat bahagi. Makakuha ka ng karangalan sa mga pagpapahayag namin ng aming mga puso, O Diyos, na ikaw ay Diyos na natiling buhay, dakila, tapat sa iyong mga salita. Panginoon, isa pa sa gabi ito, ikaw ay aming pinupuri at pinapasalamatan. Ikaw ang siyang Diyos na tumawag sa amin mula sa madilim na kalagayan, O Diyos, patungo sa isang kagilagilalas na liwanag ng iyong mga salita. Kaya Panginoon, bayaang sa iyo lahat may balik ang kapurihan, pasalamat.
Maging sa gabi ito, O Diyos, taglay namin ang kalakasan na mula sa iyo, Panginoon. Taglay namin ang iyong biyaya nagsumasagana sa buhay namin, O Diyos. Ang aming mga pangatawan, pisikal, ay binigyan mo ng kaginhawaan, kalakasan. Hallelujah. At higit sa lahat, ang aming mga puso at kaluluwa, O Diyos, ay patuloy na iyong pinalalakas ng iyong salita, ng iyong katotohanan. Panginoon, sa gabing ito, bayaan kami ay magsitamo muli, O Diyos, ng biyaya na mula sa iyo, ng karunungan, O Diyos. At bayang ikaw ang siyang minsan pa ay malaya na makapangusap at mag-alis ng mga dalawang akala sa aming mga puso, O Diyos. Alisin ang mga pag-aalinlangan. Alisin ang mga kawalan ng pananampalataya. Ang mga panghihina sa laman, O Diyos. Palitan mo ito ng kalakasan sa gabing ito. Hallelujah. Palitan mo ng kagalakan sa aming mga puso at kaluluwa, O Diyos. Bigyan mo kami ng isang malalim na nasa desire na amin pang hilingin sa iyo. Sa gabi ito may magagawa ka sa aming mga pangangailangan. Meron kang katugunan sa aming mga kahilingan sa gabi ito, O Diyos. Ikaw ang siyang kapangyarihan, ikaw ang siyang kalakasan ng bawat isa. Ikaw ang katugunan sa aming mga pangangailangan sa gabi ito. Bayang Panginoon na kung mayroon mga panghihina ng laman o karamdaman, ay itayo mo siya, O Diyos. Ibangon mo siya na may panampalataya. At siya ay magpahayag na ang Diyos ay buhay, hindi siya nagkulang kailanman. At kami, O Diyos, ay sama-samang magsasauli lamang sa iyo ng kaluwalhatian sa gabing ito. Bayang ikaw ang siya mataas, madakila minsan pa sa iyong mga salita, O Diyos. Wala kami ibang inaasahan, pag-asa sa huli mga araw na ito, kundi ang iyong salita ay patuloy na gumawa ng may kalakasan at kapangyarihan sa buhay namin sa huli mga araw na ito, O Diyos. Patuloy kang magwasak ng mga gawa ng dyablo ng kaaway. Alisin ang mga harang sa aming harapan, O Diyos. Ang mga barrier, O Diyos, na nilalagay ng dyablo sa ulit mga araw. Ang mga kasalanan, O Diyos, hallelujah. Ang sabi ng lingkod Apostol Pablo na ito'y aming ilapag, hallelujah, na aming iwan, O Diyos. Isang tabi ang mga kasalanan upang kami ay maging, hallelujah, karapat-dapat natatayo taharap sa iyong mga salita, O Diyos. Minsan pa humingi kami ng tawad sa aming mga pagkukulang. Ano man ang aming mga pagkakasala para nagawa, O Diyos, o nagagawa sa iyong harapan. Kami, Panginoon, ay palinisin ng iyong salita. Pagpatawad sa amin ang mga kulang at ikaw ang magpuno sa magitan ng iyong biyaya sa gabi ito. May you bless your word once again, Father God. Mangusap ka sa bawat isa at kung mayroong mga kailangang palayain mo siya, O Diyos. At sa mga nangangailangan, ikaw ang tumugon ng kanilang mga pangangailangan sa gabing ito. May you bless your church, your people, at sa kanila nandun sa mga malayo, O Diyos, sa mga tahanan. Maaaring, Panginoon, na sa mga ilang mga kadahilanan ay hindi na nakaparito sa iyong gawain. Subalit, sila ay meron din namang pagkauhaw, desire sa iyong presensya sa gabi ito. Bless them, Father God, and bless your people once again. Sa iyo ay bayang maibalik lahat ng papurit pa salamat sa iyong mga gawa sa buhay namin sa bawat isa. Sa pangalan lamang namin, Panginoong Kristo Jesus, ay aming binabalik ang lahat ng karangalan. Can we say amen and amen? Ating palapakan ng Panginoon, mga kapatids. Praise the Lord. Can we say praise the Lord? Praise the Lord. Amen po rin ng Diyos. At magandang gabi sa ating lahat sa mga sandaling ito. Let's open our scripture. Sa walang abala sa aklat ni Daniel chapter 2. Ating basahin from verse 12, chapter 2, verse 12. For this reason, the king was angry and very furious, and gave the command to destroy all the wise men of Babylon. So the decree went out, and they began killing the wise men, and they sought Daniel and his companions to kill them. Then with counsel and wisdom, Daniel answered Arioch, the captain of the king's guard, who had gone out to kill the wise men of Babylon.
He answered and said to Arioch, the king's captain, why is the decree from the king so urgent? Then Arioch made the decision known to Daniel. So Daniel went in and asked the king to give him time that he might tell the king the interpretation. So yung tinutukoy dyan ay yung dream ni Nebuchadnezzar. Then Daniel went to his house and made the decision known to Hananiah, Mishael, and Azariah, his companions, that they might seek mercies from God and heaven concerning this secret, so that Daniel and his companions might not perish with the rest of the wise men of Babylon. Then the secret was revealed to Daniel in a night vision. So Daniel blessed the God of heaven. Daniel answered and said, blessed be the name of God forever and ever, for wisdom and might are His. Lahat ay magsabi ng amen sa word of God. Amen and amen. Lahat ay malayang makaupo mga kapatid. Praise the Lord. Praise God. Magandang gabi sa ating lahat. At isang gabi ng panalangin ulit sa Panginoon. I hope meron tayong mga prayer requests sa gabi nito mga kapatid. At bagamat di tayo walang nagpahayag ng anumang testimony, but I pray na meron tayong mga personal na prayer. At alam ko na hindi talaga madali magpahayag ng kabutihan ng Diyos dahil hindi natin ipapahayag ang mga bagay na hindi gawa ng Diyos. Ang ating mga ipapahayag ay kung ano lamang ang ginawa ng Diyos sa atin. Kaya kung wala tayong maipahayag, so tayo dumalangin sa Panginoon. Nawa ang Diyos ay gumawa ng mga dakilang bagay. Gumawa pa siya ng mga himala sa ating kalagitnaan. Ating kung may notes ay ating sama sa prayer. Sa gabi ito, ang inyong mga ministers, kahapon ay nagkaroon kami ng meeting, mga pastors. At salamat sa biyaya ng Panginoon, kasama namin sa meeting si Pastor Abraham. So ngayong gabi, nasa Bulacan po siya kay Pastor Benji. So this Sunday, ating sama sa prayer, ay ating siyang guest speaker. So napag-usapan namin ang ilang mga plano sa mga araw na darating, mga gawain. Kasama na po ang ating sama sa prayer, ang anniversary sa Masbate. Kung sinong mayroong pinadama ng Diyos na pumaroon, magsabi lamang po at mag-usap, pagandaan natin. And also, nag-invite ang church ng Libmanan kay Pastor Gerson. Ito naman ay sa May, sa month of May, church anniversary din. And willing, napag-usapan namin kahapon na kami mga pastor ay pupunta roon para patuloy na suportahan ang mga gawain ng Diyos sa mga provinces ating panahon na ito ay nagpapatuloy sa kabila ng maraming mga mabibigat na pinagdadaanan din, katulad ng ating kapatid Pastor Eli, sama niya sa prayer dahil meron din siya mga pinagdadaanan sa mga panahon na ito. At ganoon din, God willing mga kapatid, ay after ng Masbate or yung sa May sa Libmanan, dahil pagdating ng August ay meron ding church anniversary sa Masbate at yun ay sa lugar ng Makabug. So sama niyo sa prayer yan dahil nadama ko na sila ay suportahan sa lugar na yon dahil last year ay hindi tayo nakabalik doon. So ating sama sa prayer ang ilang mga bagay na yan, and also ang ating quarterly joint fellowship will be held in this time sa Bulacan naman po. Dahil nag-request ang ating Pastor Benji na kahit once a year ay
dun sa kanila ganapin para kahit paano makasave naman sila ng kanilang expenses dahil totoo na malaki rin ang kanilang expenses dahil nga malayo ang Bulacan kapag dito ang gawain sa South. So, ating sama sa prayer yan. Tayo naman ang kailangan mag-prepare ng expenses para sa ating mga sasakyan. Okay, so that is March 22. Inyong inote na lang kung kayo ay nag-note ng mga dates. So March 22, ang ating quarterly joint fellowship. At gayon din ating sama sa prayer, mga kapatid, kung nyo napansin last Wednesday ay may bago tayong mga MC. So last Wednesday ay si Brother Michael Gutierrez. So tatlo po sila na aming sa biyahe ng Panginoon ay nadama na sila ay bigyan ng pagkakataon na sila ay magamit at hindi lang basta sila ay nag-aasikaso ng kaayusan, kundi dahil isa sa nire-required or qualification talaga ng mga diakono. Kung babalikan nyo ang aklat ni Timothy at ni Titus, ang mga diakono ay meron silang dapat karunungan din, up to teach, sabi doon. Kahit paano ay meron silang kakayahan para magturo or mag-lead sa iglesia. Kaya sila ay nagpasimula na tumayo para manguna sa ating mga gawain, lalo na pag Wednesday. So ang dalawa pa ay si Brother Edgar at isama sa prayer and Brother Joseph Peralehas. Okay, so marami tayong dapat idulog sa Panginoon, and I believed ang Diyos ay mayroong katugunan sa ating mga kahilingan. Kaya ba'y sumasampalataya mga kapatid sa gabing ito? Ano man ang ating mga kahilingan sa gabing ito. So ating puntahan ang ating paksa at ito ay karugtong ng ating binaksa na last, I think yung last ay nung early December. So ang ating pinaksa about Daniel, a man of character in a Babylonian world. Kung naalala nyo, yung subtitle ko niyon, nung mga time na yun ay Daniel resolved not to defile himself. Ating kinuha yan sa Daniel chapter 1 verse 8. At ating nakita ang position ni Daniel na hindi siya nag-compromise sa kanyang pananampalataya, sa kanyang belief, kung sino ang Diyos ng kanilang mga magulang, at hindi niya ito pinagpalit sa anumang bagay na inalok ng hari na ihanda o ipakain para sa kanilang magkakaibigan kasama si Shadrach, Meshach at Abednego. At nakita natin ang kanyang position na siya ay naging matuwid sa harapan ng Diyos at hindi niya inayaan na siya ay ma-defile sa magitan ng mga pagkain na inandog sa Diyos-Diyosan at siya ay manatiling malinis sa harapan ng Diyos. So hindi natin nabalikan nilang mga part doon at ating puntahan ng ikatlong bahagi. Ating paksa, it's about Daniel pa rin, a man of character in a Babylonian world. Pero ang ating subtitle, Daniel blessed the God of heaven whose wisdom and power belong. At ito yung pagkakataon mga kapatid na si Daniel ay nabigyan na ng, sabihin natin, ng position sa kaharian ni Nebuchadnezzar, isa sa mga marurunong o isa sa mga na kinukonsider na isa sa mga wise men sa panahon na yon. At dito sa ating binasa, ating paksa ay kinuha ko doon sa verse 19. The secret was revealed to Daniel. At si Daniel, sabi diyan, kanyang pinuri ang Diyos, he blessed the God of heaven. At kanyang pinahayag, sabi diyan, for wisdom and power belong to him. Now, sa mga unang mga talata, ay makita natin ang panaginip ni Haring Nebuchadnezzar. So, sinasabi diyan na pagkalipas ng ilang panahon, in the second year of Nebuchadnezzar had dreams, and his spirit, sabi sa verse 1, his spirit was troubled that his sleep
left him. Then the king gave the command to call the magician, the astrologers, the sorcerers, and the Chaldeans to tell the king his dreams. So they came and stood before the king. So dito ay pinapakita na ang hari ay nanaginip ng isang panaginip, subalit ang hari ay nahirapan siyang isa-isa ang kanyang panaginip because ang sabi diyan, the thing is gone from me. Pagkatapos na ito ay mapanaginipan niya, hindi na niya maalala kung ano yung panaginip na yon, kaya ang sabi niya ito ay nawala sa akin. At ang sabi doon sa verse 5, if you will not make known unto me the dream, with the interpretation thereof, you shall be cut in pieces, and your houses shall be made a dunghill. Kapag daw hindi ito na-interpret o naipaliwanag sa kanya, yung panaginip na yon, mga taong ito ay napakabigat ng parusa na igagawad ng hari. They shall be cut in pieces. Pero sabi sa verse 6, but if you declare the dream and its interpretation, you will receive from me gifts and reward and great honor. Therefore declare to me the dream and its interpretation. Kung kanilang may papahayag yung panaginip, ay magbibigay ang hari ng mga kaloob at mga dakilang rewards, karangalan, or sabihin natin position doon sa mga wise men na makapag-interpret. Pero pagdating sa verse 10, yung mga taong ito na mga wise men sa kaharian ni Nebuchadnezzar, sila na rin mismo ang nagsabi na walang tao ang makakapag-interpret ng iyong panaginip. Sabi diyan, the Chaldeans answered the king and said, there is no person on earth who could declare the matter to the king. Sabihin natin na lumilipas sa mga araw at na-realize sa mga taong ito na hindi nila kayang i-interpret o ipaliwanag ang panaginip ng hari. Kaya ang sabi nila, there's no person on earth who could declare the matter to the king because no great king or ruler has ever asked anything like this of any soothsayer, priest, sorcerer, or Chaldean. Ito mga Chaldean, ito yung mga pagkabata pa lang, yung mga tinuruan hanggang sa sila ay matuto ng custom ng Babylon. So verse 11, sabi diyan, moreover, the thing which the king demands is difficult, and there is no one else who could declare it to the king except God's, whose dwelling place is not with mortal flesh. So dahil hindi na maalala ng hari ang kaniyang panaginip, at ang mga wise men na tinawag ng hari para ipaliwanag ang kaniyang panaginip ay nagpahayag na walang tao sa lupa. Walang sino man ang maaring makapag-interpret ng bagay na ito sa hari. At kung walang mag-interpret, nangangahulugan ng mga taong ito ay magsasuffer ng consequence, sila ay papatayin. At hindi lang basta papatayin, kundi pagpuputol-putulin ng katawan. At yung mga bahay nila ay gagawing, gagawing tambakan ng mga dumi, ng mga hayop. So naging honest ang mga tao, ang mga wise men sa kaharian ni Nebuchadnezzar. At totoo na malaki ang problema nila because wala namang sinaysay ang hari na panaginip. Paano ang wise men mag-interpret kung ang hari ay walang isinaysay na panaginip? Diba? Yun ay magiging isang malaking challenge sa mga matalino, kahit pa sila ay sinasabihin na pinakamatalino sa ibabaw ng lupa, nag-aral ng maraming mga bagay, natuto sa maraming mga karunungan sa lupa, pero sila ay naging honest at kanilang sinabi sa hari na walang makakapag-interpret dito sa iyo, mahal na hari. Because in the first place, wala siyang isinaysay na anumang salita. Dahil sabi ng hari, ito'y nawala sa akin. So hindi niya maalala ang panaginip na yon. Kaya pagdating sa verse 12, yung binasa natin kanina, na ang hari ay totoong nagalit. Sabi diyan, the king became angry and extremely furious. Siya ay masyadong nag-demand
nag-expect sa mga wise men sa kaharian. Pero nung walang makapagpaliwanag, ang hari ay nagalit. At ang sabi diyan, he gave orders to kill all the wise men of Babylon. Nagbigay siya ng decree na lahat ng mga marunong sa kaharian ay patayin. So the decree was issued that the wise men be killed, and they looked for Daniel and his friends to kill them. So bakit nila hinahanap si Daniel? Dahil si Daniel at yung tatlo niyang kaibigan ay isa sa mga marurunong. Kung babalikan natin yung pinag-aralan last time, Daniel chapter 1 verse 17. Ano sabi diyan? As for these 4 young men, God gave them knowledge and skill in all literature and wisdom. And Daniel had understanding in all visions and dreams. Ang Diyos ay nagbigay kay Daniel sa kanyang mga kaibigan ng hindi birong karunungan na mula sa Diyos. Sabihin natin na si Daniel at yung tatlo niyang kaibigan ay natuto ng maraming mga bagay during their stay sa kaharian. Dahil kung maalala nyo, naglaan ng panahon ng hari ng 3 years para sila ituruan sa kung paano siguro, I think, para kung paano gawin ang mga bagay sa loob ng kaharian. Pero ang Diyos ay hindi nagpauli because, mga kapatid, kahit man tayo natuto ng mga bagay sa lupa, mahalaga pa rin bilang mga believer, mananampalataya, tayo ay tumanggap ng karunungan na mula sa Diyos. Kahit pa tayo ay naging isa sa mga marunong, matalino, sa ibabaw ng sanlibutan ito, natuto ng maraming mga bagay, ito ay walang kabuluhan kung tayo ay hindi matatanggap ng karunungan na mula sa Diyos. At yun na rin kalagayan ni Daniel at ng kanyang 3 Hebrew brothers or friends. Pagdating sa verse 13 to 18, ay pinapakita dyan na si Daniel ay hindi siya natakot, hindi siya nataranta, hindi siya nabahala sa decree ng hari. Kung ating babalikan ang ating binasa kanina, sabi dyan, so the decree went out and they began killing the wise men. So nagpasimula ng patayin ang mga marunong na mga tao. Dahil nga walang sino man na makapag-interpret sa panaginip ng hari. At maaaring napatay na lahat ng mga wise men at kanilang hinanap si Daniel. They sought Daniel and his companions to kill them. Then with counsel and wisdom, Daniel answered Arioch, the captain of the king's guard, who had gone out to kill the wise men of Babylon. Si Daniel ay, masabi ko, naging panatag pa rin siya. Siya ay hindi nabalisa, hindi siya nabahala sa sitwasyon. At yun isang magandang character. Bigyan sa pinag-usapan natin dito sa ating paksa is Daniel, a man of character in Babylonian world. Could you imagine, ang decree ay implemented na at ang mga wise men ay nauubos na, napapatay na. Pero si Daniel ay panatag by the grace of God. Siya ay hindi nabahala sa panahon na yan. At sabi diyan, siya ay nakapag-usap sa king's captain. Verse 15. He answered and said to Arioch, the king's captain, why is the decree from the king so urgent? So siya ay, kumbaga ay nagtatanong lamang, bakit ang hari ay masyadong nagmamadali? Parang kumbaga ay naramdaman din siguro ni Daniel ng awa doon sa mga wise men. Kawawa naman yung mga wise men na napatay dahil sa consequence. At sabi diyan, why is the decree from the king so urgent? Then Arioch made the decision known to Daniel. So binanggit ng king's captain na ito yung utos ng hari dahil nga walang sino man makapag-interpret ng dreams. Then, sabi sa verse 17, Daniel went to his house and made the decision known to Hananiah, Mishael, and Azariah. So ito yung 3 Hebrew brothers, his companions, that they might seek mercies from the God of heaven concerning this secret. So napaganda ng pinapakita sa
panahon na si Daniel ay humarap doon sa king's captain na may daladalang decree. Kung si Daniel at ang 3 Hebrew brothers ay hindi makakapagpahayag para sa hari, sila na ang susunod na papatayin. At dito niyo makita mga kapatid na bago pa si Daniel malagay ang kanyang buhay sa alanganin, sa kamatayan, sa leon, sa bibig ng mga leon, dito pa lamang ay pwede na siyang mamatay sa harapan ng hari. Bago pa siya humarap sa iba't ibang maraming pang pagsubok sa kanyang pananampalataya sa Diyos, ang kanyang mga magulang, dito pa lang ay pwede na siyang patayin ng hari kung hindi siya haharap at magpapahayag ng wisdom na magpapakilala ng kung ano yung kahulugan ng panaginip ng hari. Kaya ang ginawa ni Daniel is, sabi diyan, siya ay nangusap. Sabi sa verse 17 or 18, 17, kaniyang kinausap ang kaniyang mga kaibigan at sinama niya sa, sabihin natin, sa isang pagdulog sa Diyos. That they might seek mercies from the God of heaven concerning this secret. Niniwala ko na si Daniel ay katulad din natin na meron ding tawag niyan, meron ding mga bagay na pwedeng masilip ang kaaway na kahinaan. O sabihin natin yung pagiging balisa or mabahala sa sitwasyon. Pero salamat dahil si Daniel ay nagtataglay ng pananampalataya sa Diyos at hindi wala ako na sumagana ang biyaya ng Diyos at siya ay hindi na nag-alala. At alam ni Daniel kung kanino siya hihingi ng tulong. Amen. Alam ni Daniel kung sino ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Kasama niya ang 4 na kaibigan. Daniel might have read the law. Si Daniel I believe siya ay nakabasa ng mga kautusan ng Diyos sa panahon ni Moses. At kung ating tignan sandali itong Deuteronomy 29 verse 29, which I believe ito ang nag-motivate kay Daniel para siya ay manatiling kalmado. Dahil ang sabi diyan, the secret things belong to the Lord our God. Deuteronomy 29 verse 29. Ang mga bagay na lihim ay nauukol sa Panginoon nating Diyos. Sino po ang mag-i-amen, mga kapatid? But those things which are revealed belong to us and to our children forever, that we may do all the words of this law. Because of siya ay nakabahagi, siya ay natuto, siya ay nakarinig ng mga testimony, siya ay nakabasa ng mga salita ng Diyos, ng mga pinangusap sa panahon ng kailang mga magulang, panahon pa ni Moses, which I believe nakita na ito ni Daniel, nabasa na niya. Ito yung kanyang sinusundan na pangako o salita ng Diyos. At siya ay sumasampalataya. And that's why, sabi diyan, kasama yung 3 Hebrew brothers, they went and asked, ang sabi doon, they seek mercies from the God of heaven concerning this secret. Pag sinabi natin they seek mercies from God, paano ba tayo humingi ng pabor sa Diyos, ng mercies, ng biyaya sa magitan ng prayer? Diba? Ipinapaabot natin sa Diyos sa magitan ng panalangin ang ating mga hinaing, mga pangailangan, mga prayer requests, mga dalangin, mga pangailangan sa araw-araw, kalakasan sa Espiritu, karunungan na mula sa Diyos. And like Daniel, dapat alam natin na ang lahat ng bagay ay sa Diyos, ang karunungan ay sa Diyos. Sabi ni Santiago, kapag tayo ay kulang ng karunungan, just pray, just ask the Lord, and the Lord will give you wisdom. At ang wisdom from above, sabi ni Santiago, ay malinis
dalisay, ito ay banal, ito ay tawag niyan, tapat na wisdom, ito ay mabisa na wisdom na mula sa Diyos. At yun yung nangyari sa panahon ni Daniel. Kasama yung 3 Hebrew brothers, they seek mercies. Sila ay nag-desire, sila ay nagnasa ng karunungan na mula sa Diyos. Yamang ang Diyos ay nagsabi sa panahon ni Moises na ang mga lihim ay, sabi doon, na ang mga lihim, the secret things belong to the Lord our God. Ibig sabihin, anumang bagay na hindi maunawaan ng tao, mayroong Diyos na marunong na kaya niyang ipaunawa ang mga bagay na mahirap unawain ng mga tao. At yan ang nangyari sa panahon ni Daniel. At maaaring siya ay nagkaroon ng pagpapahayag sa kanyang puso. I believe and I know that my God, according to His Word, my God can give the answer. Ang aking Diyos ay makakapagbukas ng mga lihim, ng mga sikreto. At si Daniel ay maaaring siya nagpapahayag na siya ay sumasampalataya sa mga bagay na ito. At totoo yan mga kapatid, if we will read ilang mga talata, Psalms 25, na itong mga lihim na ito, mga bagay na ginagawa ng Diyos, kahit man ito ay nangyari sa hindi mananampalataya like King Nebuchadnezzar, kapag itong mga lihim o sikreto ay may kinalaman sa mga bagay na gagawin ng Diyos, ang mga sikreto na ito ay kanya nang inilalaan sa mga taong matutuwid or mga tao na sumasampalataya sa Diyos. Ang mga sikreto ay kanyang ibibigay sa mga taong ito. That's what the Psalms 25 verse 14 says. The secret of the Lord is with those who fear Him. Amen. Yung mga lihim daw, yung mga sikretong, mga bagay ng Panginoon ay sa kanila, para sa kanila na may takot sa Kanya. You see? Hindi ang Diyos magkakait ng mga lihim. Kung ito ay sa ikabubuti ng Kanyang mga banal, ang Diyos ay magpapahayag sa bagay na ito. Kung ito ay para sa ating kalakasan, ang Diyos ay magkakaloob ng karunungan. Hindi niya tayo hindi niya hayaan na tayo ay mangmang o walang alam sa maraming mga bagay. At totoo yan mga kapatid, last Sunday kami ay pinagpala sa aming men's meeting. At ako'y sumasampalataya. I believe na sa ating panahon, meron pa ring fresh na kaisipan ng Diyos. Mga fresh na salita ng Diyos, kapahayagan na mula sa Diyos na Kanyang unti-unting inire-rebuild sa Kanyang iglesia. Salamat, hindi pa tapos ang plano ng Diyos. Hindi pa tapos hindi mauubos ang kaisipan ng Diyos patungkol sa ating kaligtasan. Hanggang sa araw ng ating katubusan at kasakdalan, mayroon pa ring gagawin na kapahayagan ang salita ng Diyos. Para tayo ay makapagpatuloy. At tingnan niyo, tayo na sa panahon na ng 2026 na tayo mga kapatid. Kung yung maalala sa mga matagal na rito, Pastor Franco preached about hindi naman tawag niyan, hindi naman siya nag-prophesy, kundi siya ay nagpapahayag lamang according to the scripture at kung ano yung mga inihula sa scripture. And one time na kanya i-preach ang isang bahagi ng 70 weeks of Daniel at natouch niya yung dulo ng katubusan, yung araw ng pagparito ng Panginoon para sa iglesia, ay nagbigay siya ng parang estimate lang naman, no? Hindi naman talaga yun absolute. Ang date ay pumatak sa 2033, kung hindi ako nagkakamali mga kapatid. Something like that. So, kung tayo ay aware sa mga nangyari sa ating panahon, ang Israel ay nakabalik na sa lupain. At nangyari na ang sinabi ng scripture na tayo ay,
kung ating mabalikan sandali, ang alala ko lang, Matthew chapter 24. Inawit natin minsan, di ba, the fig tree is growing. That's the nation of Israel. Sa Matthew 24, we can read that. Okay, balikan lang natin sandali ng mga talata rito. Pag-uusapan ang pagpapanauli ng fig tree o ng Israel ay nangyari na sa ating panahon at nag-aantay na lang ng tamang panahon na may balik ang Diyos ang lahat ng bagay, katulad natin narinig sa mga pangaral, hanggang sa dumating ang panahon ng iglesia ay agawin ng Diyos, ng Panginoong Kristo Jesus sa alapaap at tayo ay isa sa kanyang kaluwalhatian. And if you believe, ito ay totoong napakalapit na. At naniniwala ako, may kinalaman pa rin ang Diyos kapag siya ay nagre-reveal, nagpapakilala. Kaya masabi ko na mahalaga sa ating panahon yung mga fresh revelation na pwedeng tanggapin ng iglesia as we are preparing for the rapture. Nawa sa gabing ito ay hindi nawawala sa atin ang kaisipan na yan, mga kapatid. Itong parable of the fig tree, Matthew 24:32. Learn this parable from the fig tree. When its branch has already become tender and puts forth leaves, you know that the summer is near. So you also, when you see all these things, know that it is near. Sabi niya, at the doors. Assuredly, I say to you, this generation will by no means pass away till all these things take place. So lahat ng bagay na nangyari sa ating panahon ay nakasulat na at wala na tayo mahihiling pa sa mga bagay na ipinahayag ng Diyos sa ating panahon dahil ang kapunuan ng mga hintil ay totoong napakalapit na rin, napakaisinan ng panahon. At minsan sinasabi natin maaring ang mga last soul na tatawagin ng Diyos ay nariyan na. And who knows, ito yung mga mahal natin sa buhay, mga kamag-anak, mga anak, mga pamangkin, o sino man. Kaya tayo patuloy na nanalangin sa Panginoon. Panginoon, magsugo ka pa ng iyong salita, magturo ka pa, magpaalala ka pa, magtayo ka pa ng mga mananampalataya, tumawag ka pa, mag-convert ka pa, maglinis ka pa ng buhay ng iyong mga banal sa uling mga araw upang tayo ay ihanda ng Diyos sa araw ng kaniyang pagbabalik sa iglesia. Hallelujah! And that's why itong mga sekreto na ipinapahayag ng Diyos sa ating panahon, nag-reveal siya ng mga pangako, ng mga pahayagan. Sabi ni Pablo, hindi ko kahayaan na kayo ay ignorant sa mga bagay na ito. That in the last trump, sabi ni Pablo, ang mga patay babangon at tayo ng mga kay Kristo na manatiling buhay ay kasama nilang aagawin sa alapaap. At kung kayo sumasampalataya, napakaiksi na ng panahon na ito, mga kapatid. Tayo ay nasa mga pintuan na, nag-aantay na lamang ng tamang panahon. Dalahin ko na bigyan pa tayo ng malalim na desire to seek the Lord. Hanapin ang kanyang kalooban, hanapin ang kanyang kabanalan sa buhay natin, mangyari ang buong kalooban ng Diyos sa iglesia, sa buhay ng bawat isa. Kung may mga kahinaan pa, idulog lagi sa Diyos, humingi ng karunungan mula sa Diyos. Dahil walang secret na hindi niya inilaan, sabi diyan, the secret of the Lord is with those who fear Him, and He will show them His covenant. Proverbs 3 verse 32, for the perverse person is an abomination to the Lord, but his secret counsel is with the upright. So anong pinapakita diyan? Ang mga bagay na inilihim ng Diyos mula pa sa pasimula, ang mga bagay na ipinangako ng Diyos, ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa ating kaligtasan, ay nasa kanyang kaisipan na bago pa man lalangin lahat ng bagay. Lahat ito ay unti-unti niyang ibinigay, pinagkaloob, at nakita natin kahit man sa lumang tipan, ang Diyos ay nangusap sa maraming mga paraan, sa maraming mga kaparaan ng Diyos, para i-reveal ang kanyang mga sikreto, mga plano, kung paano ang Diyos ay totoong Diyos na tagapagligtas ng bayan ng Israel. Kahit man sila ay maging alipin ng mga kaaway, ang Diyos ay patuloy na nangungusap ng karunungan sa kaniyang bayan ng Israel. At yun ang nakita natin dito sa panahon ni Daniel. The word secret dito sa Hebrew word is, napakaganda ng kahulugan, mga kapatid. It speaks about a session, S-E-S-S-I-O-N.
That is a company of persons. So, ibig sabihin, using this word, ay nagpapakita ng intimacy. Ibig sabihin, katulad sa isang kaibigan, kung kayo mabasahin sa Tagalog, paki-flash brother. Yung word na secret dyan sa Hebrew word ay may kahulugan na parang tulad sa pakikipagkaibigan. Ang Diyos ay katulad sa nakikipagkaibigan. Ibig sabihin, mayroong relasyon. Mayroong relasyon between God and His people na anuman ang meron sa kanyang sarili na lihim o sikreto ay kanyang ipapahayag. Katulad ng ginawa ng Diyos kay Abraham, as we can read Genesis chapter 18, verse 17 and 19, ay nagpapakita na ang Diyos ay nangusap sa kanyang likod na si Abraham like a friend. Sabi diyan, verse 17, Shall I hide from Abraham what I am about to do? So ito nagpapakilala na ang Diyos ay tinatrato niya si Abraham na katulad sa kaibigan. Ang Diyos ay handang mangusap. Ang Diyos ay handang magpahayag ng mga lihim na bagay. Ng mga sekreto ng mga bagay. Handa ang Diyos magsalita ng mga plano. And that's why, pagdating sa verse 17, sabi dyan, 18, Since Abraham will certainly become a great and mighty nation, and in him all the nations of the earth will be blessed, for I have chosen him. So mahalaga yung pagpili na ginagawa ng Diyos. Kapag ang Diyos ay pumili sa iyo, mayroong purpose ang Diyos. Why God chose you? All His secret ay gusto niyang ipakilala sa iyo. Ang kanyang great plan of salvation ay gusto niyang ipakilala sa iyo. Ang ating pagkatawag, sabi ni Pablo, ay meron tayong isang mataas na pagkatawag sa harapan ng Diyos. Ito ay isang biyaya na mula sa Diyos na ang kaligtasan, hallelujah, na hindi natatamo ng marami, ay natamo ng bawat isa. Because we believe in Christ. We believe His words sa ating panahon. At siya ay nagbukas ng mga bagay na kanyang naging plano sa nakalipas na panahon. Katulad ni Abraham, sabi diyan, I have chosen him so that he may command his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing righteousness and justice, so that the Lord may bring upon Abraham what he has spoken about him. So katulad sa isang kaibigan, si Abraham ay tumanggap ng tama na kapahayagan ng mga plano ng Diyos at pinakita kay Abraham. Di ba? Kung mabalikan lang natin, siya ay pinatingala sa langit, kung gaano karami ang bituin sa langit. Kung mabibilang mo yan, of course, hindi mabilang ni Abraham, ganun karami ang iyong magiging binhi, Abraham. Marami siyang, ang tipan ay pinakita kay Abraham, katulad natin binasa doon sa Psalms kanina, sa Proverbs, or sa Psalms 25:14, na siya ay magpapakilala o kanyang ipapakita ang kanyang tipan. Isang biyaya ng Diyos na binigay para sa atin kay Abraham. Ang kanyang tipan ay kanyang pinakilala kay Abraham. Ito ang aking plano, ito ang aking gagawin sa iyong binhi sa mga panahon na darating. At kung tayo ay sumasampalataya kay Kristo, tayo ay, sabi ni Pablo, binhi ni Abraham in Christ. At kung tayo ay binhi ni Abraham sa magitan ni Kristo, tayo ay, sabi ni Pablo, bahagi na tagapagmana ni Kristo. So part yun ng mga plano ng Diyos ating panahon, mga kapatid. So like Abraham, sabi diyan, ating balikan, hindi ng Diyos itatago ang kanyang lihim. So pinakilala ng Diyos kay Abraham maraming mga bagay. At ito yung aking tinitingnan na naging motivation, sabihin natin, o nag-encourage kay Daniel. Katulad ng aming mga magulang, ang Diyos ay nagpahayag, nagpakilala, ang Diyos ay tumawag, ang Diyos ay pumili, at ang Diyos ay bukas ng kanyang mga sikreto. At tiniwala ako through this generation, kaya sabi dyan sa verse 18, ito ay inyong ituturo sa inyong children and your household after him. So ibig sabihin,
magpapasa-pasa itong mga pangako ng Diyos sa Israel, sa bayan ng Israel, down to the generation na darating hanggang sa panahon ni Daniel. Kaya sabi sa inyo kanina, si Daniel ay hindi natakot, hindi nabahala, hindi siya nabalisa sa threat or sa decree ng Haring Nebuchadnezzar. Ang binalikan ni Daniel ay ang pangako ng Diyos. All the secrets is to those who fear Him. That's the faith. Meron pananampalataya. Anong kaibahan ni Daniel doon sa mga wise men ng Haring Nebuchadnezzar? Ang mga wise men sa kaharian ng Babylon ay walang pananampalataya. Hindi na alam kung paanong haharap sa hari para ipahayag ang dream. Pero si Daniel ay may pananampalataya. Alam niya, hindi siya pababayaan ng Diyos ng kanilang mga magulang. His secret, the secret of the Lord is to those who fear Him. And the Lord will show His covenant. At yun nangyari sa panahon ni Daniel. And that's why even in the time of Jesus, kung ating pupunta ng Matthew 13 verse 11, ang sabi diyan, katulad ni Daniel, ang mga disciples hanggang sa ating panahon ay nakabahagi sa great plan of salvation. Now, maaari hindi pa natin masyado matouch ngayon yung dreams, no? Pero gusto ko lang muna tingnan how Daniel blessed the God of heaven because of his wisdom. Ang sabi diyan, Jesus answered them to you. Sino yung you dito? To you who are a part of His plans. Sa iyo, sabi diyan, to you, it has been granted to know the mysteries of the kingdom of heaven. And as we know, wala nang nailihim sa ating panahon. But to them, sabi diyan, to them, ito naman yung mga tao na hindi bahagi sa part o hindi part ng plan ng Diyos, ng kaligtasan. Sabi diyan, but to them it has not been granted. Kaya kung babalikan natin yung history ni Daniel, hindi doon sa mga wise yung dreams. Ang plan ng Diyos, ang dreams and the interpretation of the dreams ay kanyang ipapahayag lang kay Daniel. At si Daniel ay parang katulad din natin, sa inyo ipinahayag ang kaharian ng Diyos at hindi sa kanila. Kanino? Sa mga matalino, marurunong sa libutan. Kundi sabi ni Pablo, sa mga bata, sa karunungan, sa mga simpleng mga tao, sa mga mabababa ang puso, sa kanila ang kaharian ng Diyos, ang sabi ng Panginoon. And that's why, katulad din ni Apostol Pablo, ay nakita niya yung bahagi nito na ang Diyos ay nagpahayag at nagbukas ng mga sekreto. At kanino natin tinanggap ang mga plano ng Diyos, ng kaligtasan? It is by Jesus Christ. At kung tayo ay sumampalataya kay Kristo, ang lahat ng mga bagay na nandun sa Diyos ay kaya ng Diyos ipakilala sa atin. Hallelujah! Kaya nga sabi ni Pablo, at titingnan ng Romans 16, na si Kristo ay, sabi dyan, verse 25, ating tingnan sandali. Now to Him who is able to establish you according to my gospel, and sabi dyan, the preaching of Jesus Christ. So Christ was being preached 2,000 years ago na hanggang sa ating panahon na nagpapatuloy yung pangaral patungkol kay Kristo. According to the revelation of the mystery kept secret since the world began. Na ito'y ating nakita, nabuksan na sa ating panahon, but now made manifest, verse 26, Romans 16, and by the prophetic scriptures made known to all nations. Bakit ang Diyos ay nagbubukas sa mga hiwaga? Dahil meron siyang mga pinili, meron siyang mga hinirang para sa kaligtasan sa uling mga araw. Hindi po pabayaan ng Diyos ang kanyang mga pinili. Hindi niya hayaan na maligaw ang kanyang mga elect. Hallelujah! Kaya nga tayo nandito ngayon, tayo ay mga nakabahagi sa mga elect bride of Jesus Christ sa ating panahon, at tayo ngayon ay lumalakad by the truth of His Word sa ating panahon, na hindi naman nabago ang Scripture. The same Christ being preached sa ating panahon ay pinakilala sa panahon ng mga apostles. But now made manifest and by the prophetic scriptures made known to all nations, according to the commandment of the everlasting God, for obedience, the faith, to God alone wise be glory through Jesus Christ forever. So pinapakita lang ni Apostol Pablo
na nabuksan ang kaharian ng Diyos. Ang mga sikreto ng Diyos ay naipakilala na, naipahayag na through Jesus Christ sa pangaral patungkol kay Kristo Jesus, at yan ang ating tinanggap even in our days. At dyan ay sabi ni Pablo, kanyang itinaas ang Diyos. To God alone, wise, be glory through Jesus Christ forever and amen. So, ibig sabihin mga kapatid, yung mga mystery that was being kept secret sa nakalipas na mga panahon ay tapos nang ipinakilala sa magitan ng pangaral kay Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Sa magitan niya ay nabuksan ang kaharian ng langit. Sa magitan niya ang hiwaga ng Diyos ay naipahayag. Sa magitan niya ay nakilala natin na mayroon lamang one true God na tayo sinasamba na nagmanifest sa magitan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Kaya ito'y malinaw na sa ating panahon. And that's why, sabi ni Pablo, atin po tayo itong 1 Corinthians 2:7. 1 Corinthians chapter 2 verse 7. Dahil doon sa Romans, pinapakita ni Paul yung preaching about Jesus Christ na sa magitan niya ay nabuksan ang maraming kapahayagan ng Diyos according to the revelation of the mystery of God. Ang sabi ni Paul, but we speak the wisdom of God in a mystery. 1 Corinthians 2:7. The hidden wisdom which God ordained before the ages for our glory, which none of the rulers of this age knew. For had they known, they would not have crucified the Lord of glory. Sabi ni Pablo, ang aming pinapangusap ay ang wisdom ng Diyos. Sa panahon ni Daniel, hindi niya hayaan na siya ay magsalita according to his own wisdom lamang. Bagamat si Daniel ay nag-aral at tuto at mayroong sariling karunungan, kailangan pa rin niya ang karunungan ng Diyos para kanyang maipakilala kay Haring Nebuchadnezzar, ito ang iyong panaginip, hari. Hindi siya nagre-rely sa bagay na natutunan lamang niya sa ibabaw ng lupa. And therefore, mga kapatid, hindi rin tayo makapag-rely sa mga bagay na ating natutunan sa lupang ito. Kailangan natin ng karunungan na mula sa Diyos. Kung gusto natin makilala ang Diyos at makita ang kanyang kalooban at makita ang hiwagan ng kanyang kalooban sa ating panahon, kailangan nating, hallelujah, kilalanin ng Diyos na siya ay nagpakilala sa pamamagitan ng Panginoong Kristo Jesus, na sa pamamagitan niya nakita natin na ito yung kaharian ng Diyos na bumaba mula sa langit. And because of Him, sa pamamagitan niya, sabi nga ng aming pinag-aaral last Sunday, sa pamamagitan niya, lahat ng bagay ay nag-exist, sa pamamagitan niya, lahat ng bagay ay na-create sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At sabi diyan, at titingnan sa dito Ephesians chapter 1, verse 9, because sabi diyan ni Paul, hindi kami nangungusap ng wisdom, kundi ng wisdom which God ordained. But the hidden wisdom which God ordained, sabi doon sa 1 Corinthians. At ang sabi sa Ephesians 1:9, having made known to us the mystery of His will, according to His good pleasure which He purposed in Himself. Kaya sabi ko sa inyo kanina, tapos nang ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa magitan ng Panginoong Kristo Jesus. At ito yung ating foundation hanggang sa ating panahon. Ang ating panampalataya, sabi ng ating MC kanina, ang ating panampalataya ay ang Diyos sa magitan ni Kristo, siya ang author and the finisher of this faith. Mula nang tayo ay tinawag ng Diyos hanggang sa araw ng katubusan, ang karunungan ng Diyos ay kanyang ibibigay sa kanyang iglesia. Ang dalayan ko lamang, katulad ni Daniel, ay magkaroon tayo ng tamang puso to seek the mercies of the Lord. Magkaroon pa tayo ng malalim na desire. Hanapin pa natin ang tamang kalooban ng Diyos. Kung paano mabuhay na may kabanalan, may karunungan, may tiyak na pag-asa, na hindi tayo napapagod, magpatuloy, lumakad sa panampalatayang ito. Kahit tayo ay napapagod na, may karamdaman, maraming pangailangan, pero ang panampalataya ay tumitingin doon sa tapos na bagay na pangako ng Diyos. Hallelujah! And like Daniel, hindi siya nagtiwala sa kanyang karunungan, siya ay umasa lang din sa karunungan ng Diyos na ipapahayag para sa kanya. So we speak, sabi ni Pablo, not our own wisdom, but the wisdom that was hidden before time. Kaya sa ating panahon, which I believe, like sa panahon ni Daniel, kailangan natin ng karunungan ng Diyos, mga kapatid. Kaya ba sumasampalataya sa gabing ito? Kailangan pa ng mga mananampalataya ang matuto sa pagpapasya, sa paghatol sa mga bagay sa lupa,
Kaya nga sabi ni Pablo, hindi dapat makarating na sa mga hindi mananampalataya ang mga usapin sa loob ng iglesia. Dapat ang church ay mayroong wisdom from above na kayang ayusin, kayang i-judge ang mga bagay. And I can say, hindi natin kailangan ang wisdom of man. Sa panahon ni Nebuchadnezzar, hindi kailangan ng Diyos ang mga wise men. Kaya sila mismo nagpahayag, walang sino man ang mga pagpahayag dito, mahal na hari, ng iyong panaginip. But there's Daniel. Merong isang Daniel na sumasampalataya sa Diyos. At sa uling mga araw, nandyan kayo mga kapatid, tinawag kayo para ang kalooban ng Diyos ay pangyarihin sa buhay ninyo sa ating panahon. Nung ating balikan ang verse 19 sa ating text sa Daniel chapter 2. Anong sabi diyan? The secret was revealed because Daniel, together with his three friends, si Hananiah, Mishael, and Azariah, ay nagkaisa silang dumalangin sa Diyos. Sa gabi ito, nawa tayo magkaisa rin dumalangin sa Diyos, mga kapatid. Kailangan pa ng iglesia ang karunungan ng Diyos. Kailangan pa natin ang salita ng Diyos. Hindi pa tayo nakakaabot dun sa dulo ng ating pananampalataya. Maraming pinanghihinaan ng loob, may mga tumatalikod sa paglilingkod. Mayroong mga sumusuko sa pananampalataya. Pero dalangin ko, magkaisa tayo ng kaisipan sa gabing ito ng pananalangin. Mula pa noon, mula pa sa nakalipas na taon, 2025 hanggang ngayon, hindi nyo ba naisip, nagpapatuloy tayo sa fellowship? Ang church na ito, ang ministry ay nagpapatuloy na lumalakad in one accord. Sabi ni Pablo, in one mind, one spirit. I pray na maranasan pa natin ang isang anointing pahid na mula sa Diyos. Ang pagkilos ng kalakasan sa isa ay pagkilos ng kalakasan ng Diyos sa lahat. Ang karunungan ng Diyos ay isa ay karunungan ng Diyos nakikilos sa lahat ng bahagi ng iglesia. At wala sa ating manatiling mahina sa pananampalataya. Wala manatiling kulang sa karunungan na mula sa Diyos. Walang hindi marunong mag-judge o humatol sa isang mga maliliit na bagay hindi natin kayang hatulan minsan. At alam nyo, minsan yung mga bagay na tawag niya masaselan. Yung mga bagay na minsan na may kinalaman yung mga salapi, yung pag-organize, pag-manage, minsan ay doon pa tayo nagkukulang sa harapan ng Diyos. Why? Because of kulang tayo ng karunungan. Hindi yung karunungan natin, kundi karunungan na mula sa Diyos. Maaring tayo ay minsan, tayo ay natuto na o marunong na maraming mga bagay. Pero kailangan natin ang tama na karunungan na mula sa Diyos. How to judge and how to decide and how to discern para ang lahat ng bagay ay maging maayos sa buong iglesia, sa katawan ng ating Panginoon. Pagkatapos nila mag-seek ng mercies, sabi diyan verse 18, they seek mercies from the God of heaven concerning the secret. Di ba napaganda ng puso, ng karakter ni Daniel? Hindi tayo susuko. Kahit pa ang diablo ay galit na galit at handang saktan, handang patayin ang mga wise men because walang kakayahan to interpret the dreams of the king. Like Daniel, hindi tayo panghinaan ng loob. Kapag may mga threat sa labas, dumalangin tayo, hanapin natin ang kahabagan ng Diyos. At ang Diyos na marunong ay magtuturo sa atin para tayo ay magpatuloy sa pananampalataya. But I think sa verse 19, then the secret was revealed. Kay sarap, kay gandang isipin. Overnight, nanalangin ng dalawa, ang apat na magkakaibigan. Overnight, lumipas lamang yung magdamag, ang Diyos ay tumugon sa kanilang mga desire. Mga kapatid, minsan masarap isipin. Di ba? Mag-desire tayo, mauwaw tayo sa ganong respect ng Diyos, sa ganong pagtingin ng Diyos sa ating mga dalangin. Hindi nalilipas yung buwan, araw, linggo, taon. Kahit man ngayon, kaya ng Diyos tumugon para sa iyo. Hallelujah! Kung sabi ng Scripture, kung hahanapin mo siya with all your heart, hallelujah.
With all your soul, with all your mind, you will desire to seek and to know the Lord of His mercy and grace ay gumawa para sa iyo. Lalo na kung may patungkol sa karunungan or mga bagay na plano ng Diyos. Kaya dalangin ko sa gabing ito, gawin nawa ito ng Diyos sa ating kalagitnaan. Na ang Diyos ay laging handa, dahil handa tayo. Dahil handa si Daniel. At siya ay sumasampalataya, ang Diyos ay laging handa to reveal His word sa kanyang iglesia, sa kanyang mga banal sa ating panahon. Sa panahon ni Daniel at ng 3 Hebrew brothers. Sabi diyan, the secret was revealed to Daniel in a night vision. So Daniel blessed the God of heaven. Now, kung ating mabalikan mga kapatid, walang sinalita ang hari patungkol sa kanyang panaginip. Dahil ang sabi doon, these things has gone from me. Walang sinaysay na anumang kahit maliit na story, ano yung laman ng panaginip ni Nebuchadnezzar. Subalit salamat sa Diyos na nagpapahayag, mga kapatid. Salamat ang Diyos ay nagbubukas and He's ready. Niniwala ko na ang Diyos ay laging handa para tugunin tayo sa ating mga dalangin. Huwag lamang tayo magkulang at mag-alinlangan sa gabing ito. Marami na tayong dalangin na idinaing sa Diyos. Marami na tayong pinarating sa Panginoon. Minsan tumatagal buwan, taon ang kasagutan. Pero gusto kong sabihin sa inyo, may mga pagkakataon, kaya ng Diyos tumugon overnight. Sino kasama ko sa gabi ito na may pananampalataya? Maaring panahon na, mga batid, kapag tayo ay dumadalangin with all our heart, believing, may pananampalataya tayo na ang Diyos ay dakila at tapat at hindi siya sinungaling na Diyos. Ano man ang ating mga pangailangan, wag naman tayo mag-alinlangan sa gabing ito. God can answer your prayer. Hallelujah. God can give you answer to your prayer. Overnight, kaya niyang i-reveal sa iyo ang kanyang plano, ang kanyang kadakilaan, ang kanyang gusto pang gawin sa buhay mo. Hallelujah. At ito sa mga magandang bagay na ginawa ni Daniel. They asked for mercies and the Lord, hallelujah, na mabiyaya ay tumugon. Sabi diyan, the secret was revealed to Daniel. Sabi nga sa inyo one time sa first and second part ng ating pinaksa na ito na Daniel, a man of character in Babylonian world, kahit man sa Babylon, kahit man sa strange land, sila ay nasa ibang lugar, hindi mapipigilan ang mabubuting plano ng Diyos. Kahit man tayo minsan ay nasa lugar ng mga kaaway. Kaya nga sabi ko sa inyo, wala tayo sa Babylon, spiritual Babylon sa ating panahon, pero tayo ay nasakop ng panahon. Tayo ay inilabas na ng biyaya ng Diyos sa Babylonian spirit sa ating panahon, sa sistema ng mga simbahan sa ating panahon, sa Laodicean age sa ating panahon, pero tayo ay sakop pa rin ng panahon at pwede tayong ma-influence kung hindi tayo mag-iingat sa ating pananampalataya. And that's why kailangan ng iglesia ang karunungan na mula sa Diyos. Kailangan natin ang wisdom. Kaya sabi ni Titus, di ba? Is it Titus or si Peter? Sabi niya, ang advice niya sa iglesia, sa mga mananampalataya, test every spirit if they are of God. Dapat matuto na ang church mag-try, mag-test, mag-discern. Mga kabataan, dapat matuto na tayo mag-discern kung ano yung hindi na dapat natin pinagkakaabalahan na ubos sa mga oras, panahon. Diba? Kaysa maubos sa mga panahon, oras sa labas, ating i-google sa panalangin, paghibik ng habag at awa ng Diyos. At ang Diyos ay tutugon, mangungusap siya. Magpapahayag siya ng kanyang plano para sa iyo. So ito yung isang magandang karakter na pinakita sa buhay ni Daniel. Even in the strange land, hindi napigilan ang
paghahayag ng plano ng Diyos. Kahit man tayo minsan ay nasa mga, sabihin natin, nasa mga mabigat na kalagayan, tayo ay nasa mga karamdaman o mga pangangailangan, huwag lang tayo magkulang sa pananampalataya, ang Diyos ay tutulungan tayo para tayo ay ibangon sa ganung kalagayan, mga kapatid. Now, ating puntahan ang verse 20. Because dito ay pinapakita kung paano si Daniel ay naghandog sa Diyos. When God revealed His secret, yung dreams, and Lord willing, yan natin susundan sa susunod na bahagi. So dito lang muna tayo mga kapatid sa gabing ito. Basahin sa Tagalog, sabi diyan, si Daniel ay sumagot at nagsabi, purihin ang pangalan ng Diyos magpakailanman, sapagkat ang karunungan at kapangyarihan ay Kaniya. Alam ni Daniel na wala siyang magagawa sa kanyang sarili, though he may discern or he may know it to himself, to his own self, na meron siyang karunungan na tinanggap, pero hindi yun sapat para kanyang ipahayag sa hari kung anong kahulugan ng dream. Kinakailangan pa rin ni Daniel ang vindication ng Diyos. At hindi niya ginawa para lamang iligtas ang kanyang buhay at kanyang mga kaibigan ay mangusap according to their own wisdom. Kinailangan pa rin ni Daniel ang karunungan na mula sa Diyos. At yun sa magandang bagay na pinapakita ng ating pinag-uusapan. At nung ito'y mangyari kay Daniel, wala siyang ginawa kundi kilalanin na tunay nga ang karunungan ay sa Diyos, ang kapangyarihan ay sa Diyos, ang mabubuting bagay ay sa Diyos, ang tawag niyan, ang kaisipan ng mga bagay na sikreto na lihim ay ang karunungan ng Diyos ang siyang magpapakilala ano mga ibig sabihin ng mga bagay na ito. Ang kailangan lang gawin ni Daniel ay sumampalataya at magantay sa katugunan ng Diyos. At tingnan niyo mga kapatid, sa ating binasa kanina, nasaan na itong mga soothsayer priest, sorcerer, at itong mga Chaldeans. Diba? Mga naging candidate sa decree ng hari. Naubos yung wise men, ang natira itong si Daniel at yung 3 Hebrew brothers. Pero bago pa sumayad yung matalim na itak na sword sa kanilang mga ulo, ang Diyos ay nangusap na. Sabi sa ating binasa, God revealed the secret. And thus, Daniel and the 3 Hebrew brothers were saved sa decree. At kung ating, as we know, the history, no, alam natin nangyari hanggang sa nagpatuloy ang panahon nang sila ay nasa Babylon, marami pang nangyari. So, ibig sabihin na save ang buhay ni Daniel kasama yung 3 Hebrew brothers. Now, isang bagay gusto ko rin tingnan. Bakit naunawaan ni Daniel ang bagay na ito? Nakita natin na walang sinaysay ang Diyos o ang haring Nebuchadnezzar about his dream. Pero ang Diyos ang nagbigay ng kahulugan. Napunta natin sa itong 1 Chronicle chapter 29. Another thing na pwedeng magsalita patungkol sa bagay na ating pinag-uusapan. Dahil dito, si David ay nagbigay din ng papuri sa Diyos about the greatness of the God of Israel, the God of their fathers. Sa 1 Chronicle chapter 29 verse 10, sabi diyan, so David blessed the Lord in the sight of all the assembly. And David said, blessed are you, Lord God of Israel, our Father, forever and ever. Ibinabalik ni David ang kapurihan sa Diyos ng kanilang mga magulang, sa Diyos ng Israel. Sabi diyan, yours, sa iyo, yours, Lord, is the greatness. Anuman ang dumating na dream kay Nebuchadnezzar, hindi yun dumating na walang purpose. Ano man ang mga bagay na strange na nangyari sa buhay ng mga mananampalataya sa ating panahon, sa buhay ninyo, hindi yun dumating without a purpose. At kung tayo ay merong mga question, only God can answer your question. Hallelujah!
maging banayad tayo, maging mababalagi ang puso sa pag-aantay, may karunungan ang Diyos. Sa Kanya lagi ang karunungan. Sa Diyos, sabi diyan, sa iyo ang kadakilaan, the greatness, the power, the glory, the victory, and the majesty. Indeed, everything that is in the heavens and on the earth, yours is the dominion. Hallelujah. Lord, and you exalt yourself as head over all. Ibig sabihin, wala nang higit pa sa Diyos na ito ng Israel. Walang nipapantay sa kanyang kaisipan o higit, hallelujah, na karunungan. Nag-iisa lamang, the only wise God. Hallelujah. Na nasa atin, sa ating panahon, na nasa inyo sa magitan ng ating Panginoong Kristo Jesus by His Word. Ang sabi diyan, yours is the dominion, Lord, and you exalt yourself as head over all. Both riches and honor come from you, and you rule over all, and in your hand is power and might. And it lies in your hand to make great and to strengthen everyone. Now therefore, O God, we thank you and praise your glorious name. At yun dahilan, walang nagawa yung mga wise men sa Babylon because only God is the wise. Ang Diyos lamang nag-iisang marunong sa maraming mga bagay. Sa Kanya ang dominion, sa Kanya ang lahat ng kapangyarihan at karangalan. Sabi diyan, sa Kanya ang, I can say, nasa Diyos ang pag-i-interpret, nasa Diyos ang pagpapahayag ng mga malalim na bagay. Kaya nga kahit sa ating panahon, si Pablo ay overwhelmed sa revelation na tinanggap niya mula sa Panginoon. Na even this body, sabi niya, this vile body, itong katawan na may pagkababa o nasa mababang kalagayan dahil may kabulukan, ay nakita niya, ito'y isang araw, tutubusin ng kapangyarihan ng Diyos. From vile body to a glorious body. Mula sa corruptible to incorruptible na kalagayan. Kaya meron tayong katiyakan. Sino may katiyakan sa gabi ito, mga kapatid? Na anuman ang mangyari sa ating panahon, katulad ng mga news na talaga namang headline sa ating panahon, ang US ay gusto angkinin ang Greenland ba yun? Or Iceland o Greenland? Para palakasin ang puwersa somewhere in Europe. So hindi pumapayag yung mga bansa sa Europe kaya nag-deploy ng mga armies ang NATO para i-prevent yung pag-angkin ng US sa Greenland. At kung ito ay hindi magiging maayos ang takbo, it could be maaaring magsimula, mag-spark ng kaguluhan sa ating panahon. So maraming mga posibleng mangyari sa mga panahon na dating mga kapatid habang lumilipas ang mga araw. Gayunpaman, hindi yun ang ating inaantay. Ang inaantay natin ay ang katubusan ng ating buhay. Dahil lahat ito ay mangyayari, sabi ni Jesus, kinakailangang mangyari ang lahat ng bagay. Ang kaguluhan, kagutuman, kahubaran, ang kaguluhan, ang bansa, laban sa bansa, kaharian, laban sa kaharian, kailangang mangyari, sabi ng Panginoon. Pero ang ating pag-asa ay ang katubusan ng ating mga katawan sa mga panahon na ito. Hayaan natin na ang Diyos, katulad ni David, ay may taas. For He is, sabi diyan, for yours is the dominion. Sabi diyan, your hands is power and might in your hands. Kaya wala tayong mapag-asa kundi ang kapangyarihan ng kamay ng Diyos, ang sasama sa atin, ang mag-iingat sa ating mga lakad, ang magtatanggol sa atin laban sa kaaway, ang pag-asa natin laban sa lahat ng lala ng diablo sa ating panahon. At sabi diyan, it lies in your hand to make great and to strengthen everyone. Sino sa gabi ito ang pinanghinaan ng loob? Ang Diyos ang ating kalakasan. Amen po ba, mga kapatid? Sino sa atin na nawawala ng pag-asa? Ang Diyos ang ating pag-asa sa uling mga araw. Through His promises, through Christ our Lord. Hallelujah. So magitan niya, tayo ay tutubusin sa mga panahon na darating. Hallelujah. And that's why ito rin ang pinahayag ni Paul. As I'm saying kanina, sa 1 Corinthians chapter 1, verse 30. But of Him you are in Christ Jesus, sabi ni Paul, who became for us wisdom from God, and righteousness and sanctification and redemption. That as it is written, he who glories, let him glory in the Lord.
Wala tayong sariling katuwiran, wala tayong sariling kabanalan. Kinakailangan tayong sumampalataya kay Kristo at tayo ay manatili kay Kristo sa kanyang salita para ating tanggapin, sabi diyan ni Pablo, na si Kristo ay maging karunungan para sa atin. Siya ang ating katuwiran, siya ang ating kabanalan, siya ang ating katubusan. Kaya nga si Pablo, in Christ you are complete. Wala na tayong ibang kailangan pa. Nasa Kanya ang lahat ng ating pangangailangan. At sa gabing ito, kung kulang tayo ng karunungan, then ask the Lord for the wisdom. At minsan tayo nagkukulang ng wisdom, lalo na patungkol sa pagpapalaki ng mga bata, especially sa ating panahon. Katulad ng aking mga nabanggit na i-share, na advice sa inyo, last time, dalangin ko ng mga magulang ay punuin pa ng karunungan ng Diyos how to bring their children sa kalooban ng Diyos. At nawa, huwag natin hayaan na mga bata ay malulong sa technology, sa mga bagay sa lupa at maagaw ang atensyon. Hayaan natin sila maging maging busy sa mga pag-aaral, pagbabasa sa mga awit at puri sa Diyos. Sila ay lalaki, sabi ni Solomon, na hindi lalayuan ang karunungan ng Diyos. At kung sila ay nangangailangan ng karunungan, din ang Diyos patuloy na magbibigay ng karunungan, for the wisdom is His alone. Ang karunungan, ang kaalaman ay sa Kanya lamang sa mga panahon na ito. Ang sabi dyan, ating balikan ang ating teksto mga kapatid. Sa Daniel chapter 2. Dito ay pinapahayag ni Daniel, habang siya ay nagbibigay ng pasalamat sa Diyos, nang sabihin niya, blessed be the name of God forever and ever, for wisdom and might are His. Pagdating sa verse 21, ang sabi dyan, basahin ko sa Tagalog, sa ilang mga sandali, at Kanyang binabago ang mga panahon at mga kapanahunan. Sabihin, nasa kamay, nasa kapangyarihan ng Diyos ang bawat panahon. Kaya huwag na tayo mag-worry mga kapatid, even in our days. Hawak ito ng Panginoon. Hawak ng Diyos ang ating mga pangailangan. Siya ay nag-aalis ng mga hari at naglalagay ng mga hari. Siya ay nagbibigay ng karunungan sa marunong at ng kaalaman sa makakaalam ng unawa. Ang Diyos din ang siyang nagbigay ng dream kay King Nebuchadnezzar. So hindi po yun aksidente, yun ay may kinalaman sa mga bagay na gagawin ng Diyos habang magpapatuloy ang history ng Israel sa mga panahon na darating litaw ang mga kaharian sa mga panahon na yun. Yun ating pupuntahan, Lord willing, sa mga susunod na pagkakataon. So this time si Daniel ay nagbigay ng pasalamat sa Diyos, for the wisdom is yours, sabi niya. At pinakita niya yung mga bagay na kayang gawin ng Diyos. Ang sabi diyan, siya ay nagbibigay ng karunungan sa marunong. Ibig sabihin, even Daniel, kaya sabi sa inyo kanina, kahit si Daniel ay nagtataglay ng karunungan, ang Diyos pa rin ang nagbigay ng tama na karunungan sa kanya para ipahayag ang panaginip ng hari. So ibig sabihin, hindi sapat ang iyong karunungan. Kailangan natin ang karunungan na mula sa Diyos. Siya ay nagbibigay ng karunungan sa marunong, so hindi ibig sabihin na marunong ka na, ay okay na yan. Ang Diyos pa rin ang magbibigay ng karunungan para sa atin. At ng kaalaman sa makakaalam ng unawa. Verse 22, siya ay naghahayag ng malalim at lihim na mga bagay. Kaya nga lagi namin sinasabi sa inyo, walang bagay tayong maililihim sa Diyos. Wala tayong bagay na maitatago sa Diyos, mga kapatid. Ang sabi ng Scripture, bago pa man ninyo sabitin ang mga salita, mga kataga, ay nakita ko na ang inyong mga puso. Nalaman na ng Diyos, alam na ng Diyos ang ating mga pangailangan. However, hindi sabihin na hindi na tayo magpapahayag. Ang sabi rin ng Scripture sa isang bahagi, let your prayer be made known to God. Hayaan niyo na matuto tayo, magpakilala, magpahayag. Dalangin ko na wag na tayo mahiya, mga kapatid. Ano man ang ating mga pangailangan. Minsan kahit personal na, kung ito ay sa kalwalatian ng Diyos, kung ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ang tutugon sa bagay na ito. Kahit mga personal na bagay, pwede natin ipahayag. And let the wisdom of God, hallelujah, ay isugo ng Diyos. Iabot o isugo, ipadala para sa iyong pangangailangan.
That's why sabi dyan, tuloy natin, siya naghahayag ng malalim at lihim ng mga bagay, kanyang nalalaman kung ano ang nasa kadiliman at ang liwanag ay tumatahang kasama niya. So paano hindi ipapahayag ng Diyos ang dream kay Daniel? Ang Diyos ang nagbigay. Ang Diyos ang siyang nagplano. Ang Diyos ang siyang tawag niyan, nagbigay daan sa panaginip na yon. Kaya napaganda ng pinapakita ng character dito ni Daniel, mga kapatid. In short, si Daniel ay naghintay sa karunungan ng Diyos. At kung tayo ay umaasa pa rin, may pag-asa pa rin na magiging maayos ang lahat, then matuto tayong mag-antay at humingi sa karunungan ng Diyos. Minsan sinasabi natin, hindi natin kaya gawin lahat ng bagay, lalo na pag tungkol sa ating mga anak, kung paano sila iaayos, itutuwid, wala tayong magawa kundi manalangin, at yun naman talaga ang dapat natin gawin. Huwag tayong tumigil sa paghibig sa Diyos. And I will tell you, like sa panahon ni Daniel, kaya ng Diyos tumugon overnight. Sino sumasampalataya, mga kapatid? Kaya ng Diyos magbigay daan, even tonight, maaaring bukas, paggising mo, nandyan ang iyong pangailangan, ang Diyos ay mayroong kasagutan sa iyong mga dalangin. Verse 23, sabi diyan, pinasalamatan kita. Nagpatuloy si Daniel sa pagbigay puri sa Diyos, pasalamat sa Diyos sa pagpapahayag ng dream ng hari. Pinasalamatan kita, pinupuri kita, o ikaw na Diyos ng aking mga magulang na siyang nagbigay sa akin ng karunungan at lakas. You see? Yung biyaya ng wisdom para ipahayag ni Daniel ang dream sa hari, ay nakita ni Daniel na ito ay galing sa Diyos. Ito ay ibinigay ng Diyos. Kung meron man tayong kakayahan para magsalita ng wisdom ng Diyos, ito ay ibinigay ng Diyos para sa iyo, kapatid. Kung meron ka mga kakayahan to test, to try every spirit, to discern the works of the evil one sa ating panahon, hindi mo yan ginagawa sa iyong sarili, kundi ang Diyos ay nagpadala ng blessing, ng biyaya, ng karunungan para sa iyo. So sabi pa dyan, at nagpatalastas ngayon sa akin ng ninais namin sa iyo, sapagat iyong ipinaalam sa amin ang bagay ng hari. So, ipinapakita lamang dyan ni Daniel na ang kanyang pagpasalamat sa Diyos dahil una, hindi siya binigo ng Diyos, at sabi niya, dahil ikaw, O Diyos, ang siyang nagpakilala o nagpahayag ng aming ipinalangin sa iyo. So, kung nyo maalala, sa verse, saan yun? Sa verse 18, when Daniel and his friends, they seek mercies mula sa Diyos ng kalangitan concerning the secret. Kaya dyan ipinapahayag ni Daniel, purihin ka, O Diyos, dahil sa ginawa mo na pagpapahayag ng panaginip ng hari para sa amin. So, napakainam, mga kapatid, kung meron tayong puso lagi na handa magpasalamat sa Diyos sa wisdom na ipinagkakalob niya sa atin. Hindi lamang sa mga magagawa, kundi maging sa iglesia, sa bawat bahagi, kayo ay merong biyaya. Ang Diyos ay merong inilaan na biyaya ng karunungan kung tayo ay magdi-desire sa bagay na ito. Well, I pray sa gabi ito, mga kapatid, na ganyan naw ang ating maging dalangin sa mga panahon na ito. I just want to read more few verses sa ating pagkatapos. Proverbs chapter 8, ating tingnan sandali ito, mga kapatid. Sa verse 14, so, dito ay makikita natin kung bakit din si Daniel ay nagpasalamat sa Diyos. Sabi diyan, Proverbs 8:14, counsel is mine and sound wisdom. I am understanding, sabi diyan, I have strength. Kaya walang dahilan para hindi tayo magtiwala sa Diyos sa gabing ito. Sa Diyos ang counsel. Amen po ba, mga kapatid? Sa Kanya ang counsel, sa Kanya ang sound wisdom, yung maayos, yung banayad, yung mabuting karunungan ay sa Diyos lamang. Sabi diyan, I am understanding, I have strength. Kaya kung tayo ay panghihinaan ng loob at tayo ay susuko sa pananampalataya, nakalimutan mo magabisan si Daniel ay humingi rin ng biyaya sa Diyos. Sa gabi ito, hingi din tayo ng karunungan, ng biyaya sa Diyos. At ang Diyos na mabuti ang magkakaloob para sa atin. I just want to read John 15 verse 15.
Napaganda ng pahayag ng Panginoon para sa ating lahat. Sabi diyan, no longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is doing. Kaya ang sabi sa inyo kanina, yung word na secret, kapag nabasa nyo yung salita na, the secret are those who fear in God. The secret ay para doon sa mga may takot sa Diyos. Ay pinapakita ng Scripture na ang Diyos, katulad sa isang kaibigan, siya ay nagpapahayag. Katulad ni Daniel, na maranasan natin ang intimacy ng Diyos ni Kristo sa buhay natin. Mga kapatid, I just pray na sa mga panahon na ito, mas maging malalim ang ating desire na maranasan ang Panginoong Kristo Jesus sa buhay natin. And let His Word be made manifest sa buhay ninyo, katulad ni Daniel, na hindi tayo aasa sa ating mga kalakasan at karunungan. Let the power of God, let the wisdom of God, let the strength of God works in the midst of His people. Para tayo ay matuto magtiwala sa Diyos na wala tayong ibang pagkakatiwalaan ng ating buhay. Kaya nga sabi ni Pablo, I know whom I have believed, hallelujah, and I am persuaded, ako'y nakakatiyak, hallelujah, ang mga bagay na ating itinaas, aking ipinanalangin, ay mayroon siyang magagawa sa lahat ng bagay na iyon. At ganun ang pinakitang ugali, karakter ni Daniel sa kanyang panahon. Kahit man siya ay nagpo-possess ng karunungan sa lupa, marunong, matalino, skilled, maraming alam sa maraming mga bagay, siya ay nag-rely din lang sa karunungan na ibibigay ng Diyos para sa kanya. Kaya sabi ni Jesus, for a servant does not know what his master is doing. Kaya salamat sa gabing ito at sa ating panahon, meron pa rin karunungan ng Diyos na isinusugo sa kanyang iglesia. Why? Dahil merong intimacy na nangyayari between the Lord and the church. Merong ugnayan, may tamang relasyon, merong direct communication ng Panginoon sa kanyang iglesia by His Word. At ganoon din naman si Daniel. Hindi niya kailangan ang mga wise men sa Babylon. Hindi niya kailangan ang counsel ng Haring Nebuchadnezzar. Ang kailangan niya ay ang karunungan ng Diyos. Ang sabi diyan, but I have called you friends, for all things that I heard from my Father, I have made known to you. Kaya I can say that the church, hanggang sa ating panahon, wala nang bagay na pwede pang mailihim ang Diyos sa iglesia. Kahit nga yung katubusan ng ating katawan ay binuksan na sa ating panahon, ang buhay na pag-asa ay nakita na natin. Ang adoption, ang redemption, ang sealing of the Holy Ghost. Kaya kung wala pa tayong selyo ng Espiritu ng Diyos, mabibigo tayo sa huling mga araw. Dahil sabi ni Pablo, kayo ay sinelyoan until the day of redemption. So ito isang buhay na pag-asa na ang Diyos ay nangusap, nagpakilala, nagpahayag, nagkaloob ng karunungan sa iglesia para tayo ay magkaroon ng tiyak na buhay sa huling mga araw. Nakatulad ni Daniel, siya ay nagtiwala sa Diyos sa magitan ng wisdom na ibinigay ng Diyos para sa kanya. And that's why, sa ating subtitle na pinag-usapan, Daniel blessed the God of heaven, for in Him belongs wisdom and power. Wisdom and honor belongs to the Lord, our God. And even sa ating panahon, ang iglesia ay umaasa lamang, tayo ay nakadepende lamang sa mga bagay na ipinapangusap ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ang inyong mga lingkod, ang inyong maliit na lingkod, ang mga elders, bawat isa, lahat tayo, ay umaasa lang din sa kung paano ang Diyos mangungusap, kung paano siya kikilos sa ating kalagitnaan, kung paano niya isusugo ang kanyang salita sa ating kalagitnaan. Well, I just want to thank the Lord na hanggang sa ating panahon, ang karunungan ng Diyos ay hindi nauubos, mga kapatid. Ang karunungan ng Diyos ay hindi matatapos, hindi mauubos, hindi magukulang. Kaya sabi ng Scripture, ang kanyang pagkatapat ay laging bago tuwing umaga. Amen po mga kapatid. Sa gabi ito, meron tayong buhay na pag-asa at tayo lalapit na may pananampalataya. Ano man ang ating mga kahilingan, may magagawa ang Diyos. And most likely, if you believe, katulad ni Daniel, overnight ay pwedeng pangyarihin ng Diyos, ibigay sa bawat isa. Ating palapakan ng Panginoon mga kapatid. Sa Diyos lahat ng uyang kapurihan sa gabing ito. Salamat sa kanyang mga salita. Salamat sa patuloy na pagpapahayag ng kaniyang kalooban, ng kaniyang plano sa huling mga araw na ito sa kaniyang iglesia, sa bawat isa sa huling mga araw na ito. Tayo manalangin
Pasalamat tayo sa kanyang mga salita. Purihin ka, O Diyos. Tunay na ikaw ang Diyos na marunong, dakilang Diyos na gumagawa, hindi lamang sa mga nakalipas na panahon, kundi hanggang sa mga panahon na ito, O Diyos, ay meron kang salita, Panginoon, na ipinapadala sa iyong iglesia upang kami ay itayo na malakas, tiyak, Panginoon, ang aming nilalakaran, mayroong buhay na pag-asa, Panginoon, O Diyos, na tunay na kung hindi mo, Panginoon, hindi ka gagawa ng mga dakilang bagay, kung hindi ka gagawa ng higit na mga dakilang bagay sa iyong iglesia, ay hindi rin namin maaabot, Panginoon, ang dulo ng aming pananampalataya. Kailangan namin maranasan ang padakila na gawa mo, O Diyos. Hallelujah. Ang paglago ng aming pananampalataya, ang paglago ng aming kaisipan, ang paglago ng iglesia sa karunungan. Hallelujah. At ito'y mangyayari lamang, O Diyos, sa magitan ng iyong salita, sa magitan ng iyong wisdom, sa magitan ng iyong plano, O Diyos, na iyong sinalita sa nakalipas ng mga panahon. Hallelujah. And katulad sa panahon ni Daniel, ikaw ay tumugon sa kanyang dalangin, O Diyos, nang siya'y lumapit, nang siya'y manalangin, nang siya'y humibig sa iyo, nang kanyang hanapin ang iyong kalooban, nang siya'y nagtiwala sa iyo, ay meron kang ginawa. Ikaw ay tumugon, ikaw ay nangusap, ikaw ay nagpakilala, ikaw ay nagpahayag. Panginoon, gawin mo nawa sa uling mga araw na ito, Diyos, sa iyong iglesia. Ipakilala mo pa sa amin ang iyong kabanalan, ang iyong kadakilaan, O Diyos, hanggang sasabihin namin sa aming pananampalataya na tunay nga na wala na kaming hihilingin na ano pa, dahil kami ay iyong kinumpleto sa aming mga pangangailangan. Purihin ka, O Diyos, sa gabing ito. Sa iyo aming pinagatiwala muli minsan pang aming mga buhay, ang aming mga dalangin, ang aming mga pangangailangan. Sumasampalataya, believing that you will answer our prayer, O God, that you will meet our needs. Hindi man, Panginoon, maaaring hindi na ito umabot ng bukas o makalawa o sa isang buwan. Magagawa mo itong tugunin. Even tonight, O God, overnight, O Diyos, ay may magagawa ka. Kaya mong gawin ang lahat ng bagay. Because counsel is yours, O God. Sa iyo ang lahat ng karunungan, sa iyong karangalan, sa iyo ang lahat ng bagay, O Diyos. Kaya sa iyo namin patuloy, ibinabalik ang mapapulit pasalamat for giving us this word, O God. May you bless your word and your people. At sa lahat ng bagay, bayaang ikaw ang siyang mataas, ikaw madakila. Ikaw ay aming pinupuri at pinapasalamatan. Ibinabalik lamang sa iyo ang pinakamataas na mapuri at pasalamat. Karangalan sa iyo, O Diyos, sa magitan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen.